Magugulat kayo na ang isang ordinaryong biyahe sana ay magiging isang pinaka-hindi malilimutang araw ng lahat. Huwag bibitaw sa pelikulang ito hanggang huli. Si Captain Brodie Torrance ay naghahanda para sa isang biyahe mula Singapore papuntang Tokyo sa New Year's Eve. Mas mabilis ang ruta pero may paparating bagyo. Sa kabila ng panganib, pinilit ng airline na ituloy ito. Habang sumasakay ng eroplano, binabati ni Brodie ang kanyang co-pilot na si Samuel Delay at tinitingnan ang crew. Mukhang karaniwan lang ang mga pasahero, pamilya, turista, negosyante, maliban sa isa, si Luis Gaspar, isang preso na hinahatid pabalik sa Amerika matapos masangkot sa isang kaso ng pagpatay mahigit 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang presensya ay nakakabahala, pero nakafocus si Brodie sa pagpapalipad. Ilang minuto lang matapos ang take-off, sinalubong ng matinding turbulence ang eroplano. Kumikidlat at kumukulog, at biglang tinamaan ng kidlat ang sasakyan. Patay ang lahat ng electronics, communication, navigation, pati power. Nawalan sila ng communication at walang makita ang eroplano habang nasa ere. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit ni Brodie at Delay na kontrolin ang sasakyan gamit lamang ang kanilang kaalaman. Isa sa mga pinaka-nakakakabang eksena, puno ng alarma ang cockpit habang unti-unting nagkakaroon ng panik ang mga pasahero. Sa huli, nakita ni Brodie sa manual instruments ang isang maliit na isla, ang tanging pag-asa nila para makaligtas. Sa gitna ng makakapal na gubat at bautuhan, bumagsak ang eroplano sa Holo Island, isang liblib at mapanganib na lugar sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Lahat ay buhay, isang milagro. Pero wala silang signal, walang tulong, at walang ideya kung mapanganib ang lugar na ito. Habang sinusuri ang nasirang eroplano at kinokontrol ang supply ng pagkain at tubig, natuklasan nina Brodie at Delay na hindi lang sila basta napadpad sa liblib na lugar, nasa teritoryo pala sila ng mga armadong terorista. Kilala ang mga grupong ito sa pagdukot ng dayuhan kapalit ng ransom. Walang ibang option, napilitan si Brodie na humingi ng tulong sa huling taong gusto niyang pagkatiwalaan, si Gaspar. Di niya alam ay may military background si Gaspar. Magkasamang tumawid sina Brodie at Gaspar sa gubat para maghanap ng tulong, iniwan sa pangangalaga nina Delay at ng crew ang mga pasahero. Habang naghahanap sila ng tulong at paraan para makaalis sa isla, hinarap nila ang mga patibong, rebelde, at likas na panganib ng gubat. Habang humihirap ang kanilang misyon, unti-unting nagtitiwala si Brodie kay Gaspar. Ang tingin niyang kriminal ay lumilitaw palang may dangal at tapang. Samantala, sa Amerika, ang airline crisis manager na si David Scarsdale ang gumawak ng insidente. Dahil sa mabagal ang gobyerno, nagdesisyon siyang kumuha ng mga pribadong contractor upang iligtas ang mga sakay ng flight ni Brodie. Sa kampo ng mga pasahero, biglang umatake ang mga armadong rebelde na pinamumunuan ni Dato Junmar. Tinangay nila ang mga pasahero patungong kagubatan, balak gamitin bilang hostage para makakuha ng ransom. Masyado nang huli nang dumating sina Brodie at Gaspar. Ang dating misyon para makaligtas, naging misyon ng pag-rescue. Dala ng matinding konsensya at responsibilidad, hindi na inatrasan ni Brodie ang laban. Sa tulong ni Gaspar, sinimulan nila ang isang pagsalakay sa kampo ng mga rebelde. Tahimik ang bawat hakbang, puno ng tensyon. Sa isang emosyonal na sandali, hinarap ni Brodie si Junmar. Bagamat duguan at pagod, hindi siya umurong. Sa huling sandali, napalaya nila ang mga bihag at tumakas gamit ang isang ninakaw na truck. Pero hindi pa pala tapos ang laban. Habang papalapit ang mga rebelde, sinugod ng grupo ang sira-sirang eroplano. Plano ni Brodie, gamitin pa rin ito para makatakas. Walang ibang sasakyan. Ang sabi niya ay ito lang ang pinakamalaking chance nila. At dumating sa tamang oras ang private extraction team ni Scarsdale. Sumiklab ang putukan, isang napakatensyonadong huling labanan bago makalipad. Sa isang matinding bakbakang tagpo, pinaandar ni Brodie ang eroplano. Kahit sira-sira, lumipad ito, isang milagro ng tapang at determinasyon. Sa likod nila, naiwan ang usok, bala, at gubat ng kaguluhan. Sa mabuting palad, ligtas silang nakalapag sa isang base militar malapit sa karatig na isla. Duguan, pagod, at halos hindi makapaniwala, tahimik na lumayo si Brodie sa eroplano, alam niyang ginawa niya ang lahat. Tahimik namang naglaho si Gaspar sa gubat, hindi napansin ng mga awtoridad.
Tiningnan lang siya, isang tahimik na pasasalamat sa lalaking tumulong iligtas ang lahat. Sa dulo, tinawagan ni Brody ang kanyang anak. Isang malambot, emosyonal na sandali. Sa gitna ng napakalupit na karanasan, may kapayapaan pa rin sa wakas. Kung nagustuhan nyo ang recap ng pelikulang ito, please hit like and mag-subscribe dito sa Movies Pinoy Recap. Huwag ding mag-atubiling mag-comment kung may gusto pa kayong ipa-recap na mga pelikula. Maraming salamat po.